Ready for the word. Amen. Amen. Can we start? Yeah. Pwede mag-charge. No? Kaya umaandar na ho ito. Under na? Okay, let's begin. Dear Father, we thank you for your great love, your way you have loved us. Thank you for giving us your Son, the living Word, and thank you for the written Word that we are studying. Oh Father God, Almighty Lord, in this place of Amen Monday. Blessings are upon those who are studying your Word, and give you thanks for revelation knowledge from the Holy Spirit, Lord God, so that we can have a greater understanding of who you are in our lives, in our relationship, through Jesus Christ. Give you thanks, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Agnes, napunta ka ba dyan sa Legacy Center? Sa may malapit sa harapan ng ano yung restaurant doon? Omega Legacy Center. Hindi ko. Ang ganda pala no? Ang ganda ng Legacy. Amen. So, sige, umpisa na tayo sa ating Bible study at ang pag-aaralan natin ay sa Joshua chapter 6 verses 1 to 27. Okay. So, dahil 27 verses yan, i-summarize na lang natin. Okay, number 1, istorya to nung when the Israelites conquered Jericho. Bakit importante ba yung Jericho? Kasi mula sa kinaroroonan nila doon sa wilderness, papunta sa promised land, ano yung nasa gitna? Yung Jericho. Kaya kailangan nilang itumba, madaig yung Jericho para makapasok sila sa promised land. Kasi ito promised land, dito yung kinakalagyan nila nung time na yon, sa wilderness. So bago sila makapunta sa promised land, andun yung Jericho sa gitna. So kailangan matalo nila yung Jericho. At yun nga sinabi ng Panginoon sa kanila, kay Joshua, na ibinibigay niya ang Jericho sa kanila. Kaya di ba nagpadala ng spies yung si Joshua na itinago ni Rahab. So more or less alam niyo yung istorya. So sa chapter 6 na nga, God miraculously conquers Jericho. Paano niya ginawa? Yung Israel, anong gagawin nila? Magma-march around the city once a day for 6 days. Iikot sila doon sa buong walls ng Jericho, no? Tapos, but on the 7th day, anong gagawin nila? 7 times silang iikot. At pagka naka 7 times silang iikot, they will make a loud shout. So, nung umiikot na sila noon, they were led by the priests blowing trumpets, no? And at the final loud shout, ano nangyari? The walls collapse. At the city is destroyed, but Rahab and her family are spared, no? Kasi tinulungan nila, tinago ni Rahab yung mga spies. So sabi niya, pagka nadaig nyo na itong aming bayan, huwag nyo akong kalimutan. At hindi nga siya kinalimutan. So anyway, ito yung pinaka-istorya nito. At ano ang pag-aaralan natin sa gabing ito? The mark of spiritual maturity.
Of course, we're referring to Joshua. Ano sa tingin ninyo yung katangian na nagpapakita na spiritually mature si Joshua? Base dito sa natin, binasang istorya. Sinabi ng Panginoon, ayan ang Jericho, nasa gitna ninyo, kailangan, madaig nyo yan. Pero ako ang bahala sa inyo, matatalo nyo yan. At yun nga nangyari. So anong katangian ni Joshua? Ano masasabi natin na number 1 katangian ng isang spiritually mature na believer? Nagtiwala. Nagtiwala, Tapang. tapang, ano pa? Obedience. Obey the Obedience. instruction. Kasi yung instruction ng Panginoon, mahirap paniwalaan eh. Paano mo matatalo ang isang bayan? Sisigaw ka lang? Paano matatalo ang bayan? Di ba pagka lumalaban ka sa gera, ang number 1, ang nasa unahan mo, mga tangke, mga ano. Pero ito, mga pare eh. At nagbo-blow ng trumpets. All. At dala-dala din nila, of course, yung Ark of the Covenant, di ba? So parang kung isipin mo, in the natural, mahirap sumunod kapag yung inuutos sa'yo, parang mahirap sundin. Di ba yung madali sundin, madali yan, pero yung mahirap sundin, so pag-aralan natin. Number 1, doon sa istorya na yan, sinamarize ko na lang, ang sinasabi ng Panginoon, the battle is the Lord's. And if the battle is the Lord's, it will be fought according to His way. Kasi siya ang makikipaglaban eh. Hindi ko siya makikipaglaban, pamamaraan niya ang dapat na mangyari. Di ba? So at the same time, tayo, kung meron tayong kinakaharap ng mga trials, mga problema, at sinabi natin, Lord, sinusuko ko na sa iyo to, ikaw na ang manguna, pero ayaw naman natin yung paraan ng Lord kasi gusto natin yung paraan natin. So si Joshua, alalahanan natin, si Joshua, matapang si Joshua eh. Marami na siyang laban na sa Amalekites, di ba? Siya nakikipaggera doon habang si Moses, nakataas yung kamay niya, nagdadasal, pero siya nakikipaglaban. So alam ni Joshua kung paano makipaglaban. He's a warrior. Sabihin natin, matapang siyang sundalo ng Israel. Pero ngayon, iba, magmamatsa ka, paikot, di ba parang, kailan ka pa mananalo kung gagawin mo lang, magmamatsa ka lang. Tapos pagdating ng ikapitong araw, 7 beses ka magmamarcha, on the 7th time, sisigaw ka. Gawol. Paano? Kailan pa babagsak itong wall na to kung sisigaw lang tayo, di ba? So, parang imposible. But again, the battle is the Lord's. Dapat paraan niya ang masunod. Amen. Di ba? Kaya ang mark ng spiritual maturity, obedience eh. Eh, madalas tayo nakikipagtalo tayo sa Panginoon eh. Kasi, ito talaga lang ang paraan eh. Na alam natin. Ano pa ang kung ano yung gusto natin. Hindi yung kagustuhan ng Panginoon. Pangalawa, makikita natin dito, the Lord's way, oftentimes, anong nangyayari? Clashes with our own ways and thoughts. Nag-aano yan. Example, si Naaman. Di ba? Meron siyang leprosy. Sabi ng maid niya na Jewish, punta ka doon sa propeta. Tapos hindi man lang siya nilabas. Di ba? Pagka may posisyon ka, gusto mo labasin ka. Ito hindi, pinapunta lang yung katulong niya eh. Tapos sabi, maglublog ka doon sa Jordan River ng 7 times. Galit na galit siya eh. Hindi man lang siya pinakitaan ng respeto, kumbaga. Tapos sabi niya, meron na nga ako sakit sa balat, maglulublog pa ako dito sa Jordan River. Ang dumi nitong Jordan River, ang dami mas maraming magagandang river at malinis doon sa lugar namin. Bakit dito? So ayaw niya sumunod, di ba? So habang hindi siya sumusunod, di siya gumagaling. Kasi nagtatalo yung loob niya eh, sa pamamaraan ng Diyos. No? Ganun din tayo. Classes. Paano mangyayari to? Ano ko para mangyari itong himala? Sakit. Paano yung
yung may pinagagawa ang Panginoon sa iyong pamamaraan. Pero ayaw mo yun. Ang gusto mo yung paraan ng mundo o sarili mong isip. Nagtatalo lagi yan. Kasi The Lord's way. it takes a lot of faith, kumbaga, para paniwalaan mo yung sinasabi ng Panginoon. Dun sa last Sunday, nagsalita ako nung hapon dun sa isang church. Sabi ko nga, bago ma-convert yung command into compliance, meron something in the middle. Ano yun? Pag na-consider mo yung ways ng Lord, tsaka ka palang susunod. Pero hanggat hindi mo kino-consider, hindi mo pinapander, hindi mo tinatanggap yung pamamaraan ng Diyos. Kunwari, si Gideon, sabi ng Panginoon, ikaw ang gagamitin ko para talunin ng mga Amalekites. Paano? Paano niya tatalunin? 125,000 yung kalaban niya. Siya 300 lang. Pinawasan po. So sa bawat isang Israelita, 400 plus ang kalaban. 1-to-1 nga lang, mahirap na, di ba? Yung pang isa sa 420. Tapos ano ang dala-dala nila? Lampara. Lampara yung dala-dala nila. Paano ka mananalo doon? Kaya magtatalo magtatalo yung isip mo. The Lord's way. Oh. Kahit na anong gawin mo na, sabi mo, meron akong problema sa pera. Meron na nga akong problema sa pera. Tapos sabi ng Lord, magbigay ka. Tika, wala na nga ako, magbibigay pa ako. Di ba, hindi magkapareho Laging may clash. Yeah. So, nagka-clash yung sarili mo sa Panginoon, sa salita ng Diyos, anong masusunod? Well, pwedeng masunod yung gusto mo. Ano mo yan? Free will mo yan O pwedeng sundin mo yung Panginoon. Kaya nga yung mark of spiritual maturity? Obedience Right. Hindi sa dami ng Bible na alam mo, hindi sa dami ng mga kundi obedience. No? Pangatlo, sinasummarize ko lang tong natin. The Lord's way is a test of our faith and complete obedience to Him. So yung paraan ng Diyos dahil hindi konpormado sa atin sariling pamamaraan. Kaya nangyayari? Madalas, syempre, hindi natin naintindihan na yung pinapagawa sa atin ng Panginoon is a test of faith. Si Abraham, ang tagal niyang inantay si Isaac, di ba? Tapos sasabihin ng Panginoon, i-offer mo si Isaac. It's a test of faith Bago sumunod si Abraham, di siguro siya natulog ng buong gabi na yun. Di ba? Ano sa tingin nyo? Di ba? Kung ikaw yun, di ka makakatulog Magkokontra yung loob mo, Lord, ba't naman ganito? Hindi mo pwedeng iba na lang? Baka pwede namang may iba na lang akong gawin sa inyo na para makasunod ako. Pero ito na anak mo na ang tagal mong inantay, tapos ibibigay mo sa Panginoon, papatayin mo. Pero nung na-realize niya na kayang buhayin ng Panginoon, Amen. kayang buhayin siya ng Panginoon. Amen. At ang Diyos, tutuparin niya, sabi niya sa pamamagitan ni Isaac, doon magmumula yung angkan na hanggang ngayon nakikita natin ba't nandyan ng Israel. Pero yung pamamaraan ng Diyos, magkaiba. No, it's a test of faith. Susunod ka ba? Susunod ka ba? Kung yung pag nakita nyo yung widow na yung pagkain niya, huling na nila yun Kumbaga, huling hapunan na nila yun, huling pagkain na nila yun. Sabi niya, ito na lang huli namin pagkain, pag kinain ko to ng anak ko, antayin nilang namin ang kamatayan namin Pero sabi ng propeta, hindi, pagluto mo muna ako ng Soup. hindi, ng bread. Nauna muna ang propeta. Pero ano nangyari doon? Hindi naubos yung laman nung lalagyan niya ng harina. Diba? Amen. So, it's always a test of faith. Lord, pag ginawa ko to, ano mangyayari? Parang katapusan na namin to, di ba? Sabi ng babae. Pero hindi Kasi it's a test of faith. Kaya yung pagbaba ng sabi ng
Mauuna yung mga pare. Kumuna, gera, mauuna yung mga pare, wala naman mauna yung mga priest, di ba? Wala naman sandata yan eh. Kung paano isisibatin sila ng kalaban, wala silang pangontra, hindi mamamatay lahat yung mga pare nila. Tapos sila, wala rin silang dala, kasi iikot lang sila eh. Pero mananampalataya ba ako sa Diyos? Alam ba ng Panginoon yung ginagawa niya? O gusto niya lahat kami malipol? Di ba? So, importante yan. So, pag merong pinapagawa sa atin ng Panginoon, it's a test of faith. May pananampalataya ka ba sa Kanya? At susunod ka ba sa Kanya? One time, alam niyo yung pagka pumupunta ka sa ibang lugar, parang yung sinasabi, minsan hindi ka makadumi kasi parang yung pet mo may tawag doon, namamahay, di ba? Kahit sa hotel yan, no? One time pumunta kami doon sa isang conference. Saan ba yun? Doon nandun pa yung mga sa faith conference yun, faith pa naman yun, ano? Tapos nung huling yung gabi na yun, ang bala ko, bibili na lang ako ng gamot, no? Nasa isip ko. Kasi, oo, Creflo Dollar, tapos ang huling nagsasalita, si Kenneth Copeland. Pagdating doon sa nagkaroon ako ng witness na bigyan mo lahat ng pera mo. Bigyan mo lahat. Magta-travel pa kami papuntang pabalik dito, di ba? Dahil nag-long drive lang kami. Sabi ko, Lord, bibili ko sana to ng gamot eh. Lahat ng Tapos siya din, lahat. Nagbili kami lahat, binigay namin doon. Alam mo ba, nung pag-uwi namin nung gabi na yun, uminom lang ako ng isang boteng tubig, parang nalinis yung tiyan ko. Hindi ko na kailangan bumili ng gamot dahil nilagay ko na lahat yung pera, lahat na natitira namin cash, nilagay na namin lahat doon. So, kinabukasan, yung last service, pauwi na kami. Pero meron pang service sa umaga. Di nakatayo kami gano'n, nag-worship kami ganyan eh. Abits pastor, dito. May dumaan dito sa likod namin. Sa dami ng tao na yun, punong-puno. May biglang kumuha ng kamay niya, may nilagay na pera. Hindi ka na, nasa likod nga namin, nakiraan lang eh. Hindi mo alam, baka anghel yun o what. Kasi nag-worship kami. Sinang Yun yung doon sa conference, sa pinunta namin, di ba, the night before, binigay namin lahat yung pera namin, kinabukasan, mag-travel kami back. Di ba? So, can you imagine that? Yung talagang test of faith and obedience to God. Pag sinabi na, ilagay mo lahat dyan yan, ibigay mo lahat dyan, siya magre-reason na, teka Lord, sa 4 araw, 4 na araw na conference na to, lahat na naibigay ko na eh. So yung natitira ko na lang, panggastos na lang namin to pabalik. Kumain ka sa daan, o may bili ka sa daan, ganyan. So, biruin mo yun, sa dinami-dami ng tao yun, bakit? Siya. Bakit doon sa likod namin? Di ba? It's because God knows. Hindi tayo dapat magsabi na, teka Lord, imposible itong pinapagawa ninyo eh. Because the Lord's way is what? A test of faith and complete obedience. God knows, di ba? Pangapat, it takes spiritual maturity to faithfully do God's word. Sa tingin ba natin, madaling sumunod sa Diyos? Madalas yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Kung ang pinapagawa ng Diyos, kumanta lang. Kung ang pinapagawa sa atin, pumalakpak lang. Madali yun eh. Pero pagka medyo, yung uncomfortable na sa atin, parang hindi na natin kaya o parang nag-iisip ka na, it takes spiritual maturity. So ano ba yung spiritual maturity? Kasi ito pinag-aaralan natin, the mark of spiritual maturity is obedience. Pero anong spiritual maturity? Sa pagkakaintindi natin. Kasi, di ba? Gano'n na tayo katagal na Kristiyano? Gano'n na tayo katagal na nakikinig ng salita? Gano'n na tayo katagal na may relasyon sa Diyos? Kumbaga, sabihin natin yan. So, paano natin? Anong spiritual maturity sa'yo? Sino gustong sumagot?
faith is faithfully trusting as God's word. Faithfully trusting God's word. Pero ano ho yung spiritual maturity? Sabi natin, the mark, ang tanda ng spiritual maturity is obedience. So what is spiritual maturity? Trusting. Trusting? Faithfully trusting God's Okay, word. faithfully trusting God. So faithfully trusting God para sa inyo is spiritual maturity. Okay, good. Ano pa? Parang, kasi kung titignan mo sarili mo, pwede mo na ba i-consider yung sarili mong spiritually mature? O hindi pa? So, It has to be tested. napagtagumpayan mo, na overcome mo that spiritual maturity. Okay, praise the Lord. So, marami ka nang napagtagumpayan. Praise the Lord. Ano pa? Ha? Wala yan sa edad. Wala yan sa kung gaano ka nakatagal sa Panginoon. Di ba? Ini-expect natin, ang tagal mo na sa Lord. 10 years, 15 years, 20 years. Dapat spiritually mature ka na by now. Yeah, faithfully trusting God's Di word. ba? Pero anong talaga doon? Sino pa? Sino pa gusto magsalita? Yung relationship mo sa Panginoon is on a personal, intimate level. Okay, praise the Lord. So, nandun ka sa point na yon. So, pag sinabi nating spiritual maturity, it has to do with in-depth. Pag sinabi nating in-depth, malalim talaga. In-depth knowledge of God. No? At pag sinabi nating knowledge, it's not head knowledge, it's experiential knowledge. No? Habang nararanasan mo ang Diyos, the more na nararanasan mo ang Diyos, yun ang nagko-contribute ng spiritual maturity natin. It's not the many verses that we have memorized. That's good. Walang masama dun. Dapat naman talaga makapag-memorize tayo ng Word of God dahil isinusulat ng Panginoon ang kanyang salita sa ating puso. Ano? And we have to bring to God and to His remembrance His Word. Pero ano dito is yung tama yung sinasabi. Pag sinabi natin experiential knowledge, nandun yung intimacy. No? So, kailangan the Word becoming flesh. Paano mo nalalaman na yung mga kinakain mo talagang napupunta sa katawan mo? Pag nakikita mo yung resulta, di ba? Malakas ka, hindi ka nagkakasakit. O kaya naman, tumataba ka. Nakita mo lahat ng kinakain mo napupunta sa'yo, di ba? Dahil may pruweba. So, it has to do with this experiencing God's Word. No? Yung maranasan mo yung salita ng Diyos. Maranasan mo yung mga pangako ng Diyos na nagiging totoo sa iyo. Hindi lang basta, katulad sa kasakit, no? Kailangan makapunta ka doon sa point na alam mo na pinagaling ka na ng Panginoon. Amen? Di ba? Pag sinabi mo na, you know that by the stripes of Jesus you are healed. Ano ang pruweba mo? Hindi dahil sa mga nararamdaman mo, hindi yung pruweba mo, dahil naramdaman ko na gumaling ako. Kahit na hindi mo pa nararamdaman, alam mo na pinagaling ka ng Panginoon. Kasi sabi niya by the stripes of Jesus you are healed. Amen? So, lagi itong sinasabi, paano mo na malalaman na gumaling ka na? Ito yung paraan para mo malaman. Paano malaman na nag-provide ang Panginoon? Ito ang pamamaraan. Diba? So, yung experiential knowledge, maranasan natin yun. Ngayon, Faithfully doing. ang tanong natin, sa dinami-dami ng tao sa Israel, bakit si Joshua ang pinili ng Diyos na maging kahalili ni Moses? Kasi si Moses, dapat siya magdadala sa sa promised land, pero hindi nangyari. Di ba? Namatay siya. No? Mount Nebo. Sa Mount. Umakyat pa siya sa Mount Nebo, no? Pero namatay siya, hindi siya nakapasok. Nakita lang niya sa Mount Nebo. Natanaw niya, oo. Bakit si Joshua? Ano sa tingin niyo, bakit si Joshua? Meron ba kayong
recollection kung ano si Joshua, kung sino si Joshua. And the faith. He has that faith. Paano niya na-develop yung faith? Paano siya naging man of faith? Paano siya naging obedient sa salita ng Diyos at sa mga utos ng Diyos? Meron something kay Joshua na hindi natin masyadong alam. So, pag-aralan natin si Joshua. Sabi diyan sa Exodus 24:13, Moses and his helper Joshua got ready and Moses began to go up the holy mountain. So ano raw si Joshua? Helper. So sa iba, assistant. So kanang kamay ni Moses si Joshua. So lahat ng nakikita ni Joshua kung ano yung pamamaraan ni Moses, so kumbaga siya yung number 1 disciple ni Moses. Helper eh. No? So, una nating nalaman, si Joshua, helper ni Moses. Numbers 11:28, then Joshua, son of Nun, who had been Moses' helper since he was a young man. So, bata pa pala si Joshua. So, nung lumabas sila sa Egypt, bata pa si Joshua. At through the years, naging kasama na siya lagi ni Moses. From a young age, helper na siya ni Moses. Kumbaga sa isang apprentice na siya ni Moses, bata pa lang. Diba? Yung mga karpintero, pag meron silang mga alalay na bata pa, lahat ng kumbaga tricks of the trade, alam nila eh. At helper siya, bata pa lang. Tapos, sabi dito, Exodus 33 verse 11, the Lord would speak with Moses face to face. So, ganun, di ba yung sinabi natin, experiential knowledge, intimate knowledge of God, yung nararanasan talaga niya ang Panginoon, just as someone speaks with a friend. So, ganun palang makipag-usap ang Panginoon kay Moses, just like a friend, face to face. Sabi niya, no? Although hindi niya nakikita yung mukha ng Lord, pero it was face to face in the sense that there was this intimate connection between God and Moses. So pagkatapos siyang kausapin ng Panginoon, Moses would return to the camp. Ano yung camp? Yung kung saan nandun yung mga tribo. No? So pakinggan natin to, maganda to. Pero diyan ba natapos yung verse na yan? Hindi eh. Alam mo kung saan nagtapos yan? Ito. But the young man who was his helper, Joshua, son of Nun, stayed in the tent. Ibig sabihin, napapagmasdan ni Joshua kung paano makipag-usap si Moses sa Panginoon. At nakaalis na si Moses, anong ginagawa ni Joshua? Andun pa rin siya. Nandun pa rin siya. Siya rin, meron din siyang sariling panahon niya sa Diyos. Siya rin, meron din siyang sarili niyang pagkakaroon ng karanasan niyang pansarili, yung personal experience sa Panginoon, meron din siya. May sinusundan siya. Hindi lang siya, total, si Moses, naman siya eh. Nakipag-usap sa Panginoon eh. Kung ano na lang ang sabihin ni Moses, okay na ako doon. No? Hindi ko na kailangan i-develop yung sarili kong relasyon sa Panginoon. It doesn't matter kung ikaw yung assistant pastor, ikaw yung worship pastor, ikaw yung kung mag-asawa kayo. Naman siya, nagdasal na siya ako kahit hindi na ako magdasal. Siya naman, nagbasa na siya kahit na ako hindi na ako magbasa. Hindi ganoon, bawat isa sa atin, merong sarili natin panahon. Kaya nakikita mo itong si Joshua, nakaalis na si Moses, nakabalik na si Moses sa camp, pero siya, nandun pa rin siya. Meron din siya sarili niyang ugnayan sa Panginoon. Ano nga yung sabi natin? Spiritual maturity, in-depth knowledge of God, which means experiential, develop yun nga, yung intimacy with God, importante yun. So, hindi, okay na, nagdasal na si ganito eh, ayos na. Nagdasal naman siya, kumanta na siya, nagbasa na siya, okay na. Yung sabi ko, mali-mali tayo, kasi nakasanayan natin, minsan nagdadasal tayo, pag sinabing prayer meeting, nagdadasal tayo, Sister Mila, can you lead the prayer on pagdasal natin to? Tapos tayo namang lahat, nakapikit lang tayo, pero hindi naman tayo nagdadasal.
Di ba? Kasi yun ang natutunan natin eh. Kaya iba doon, inaantok na, nagtatulog-tulog na sa prayer meeting, sa ano, kasi hindi naman pag sinabi na kahit na may isang nagli-lead ng prayer, dapat yung mga nandoon, anong gagawin? Mag-pray din. Mag-pray din. Kasi prayer nga eh. Pero nasanay tayo na, ay, di ba nag-lead naman si ganito, o na ano naman, nandun. Basta ako physically present ako kahit na hindi naman ako nagdadasal. So that's not how it works. So siya, kahit na nandoon siya, nakikita niya si Moses dahil helper siya, pero hindi lang siya ano na, okay na, o sige, halika na, Joshua, alis na tayo, o alis na rin siya. Siya hindi, naiiwan pa siya, nagkakaroon din siya ng personal time niya sa Panginoon. Di mo magandang isipin yun? Praise the Lord, no? So, bakit uli si Joshua? Base doon sa mga naano natin? Because he knew God intimately. Intimately. Si Moses, may sarili siya eh. Pero si Joshua, meron din siyang sarili. Di ba? So, importante po yan sa atin na minsan, tayo, of course, hindi natin masabi lahat ng tao magiging Joshua. Lahat ng tao magiging Moses. Pero sa kalooban ng Panginoon, mas gusto nga niya lahat Moses, lahat Joshua. Eh. Lahat merong intimate knowledge sa Panginoon kasi personal nga eh. Personal relationship, di ba? So napaka-importante po niyan na ma-develop natin yung sarili nating relationship sa Panginoon. Otherwise, hindi lang tayo nakikiangkas. Madalas nakikiangkas tayo sa pananampalataya ng iba eh. Halimbawa, kahit na gaano katalino itong isang tao na to, huwag kang makiangkas doon. Spend ka lang time Amen. na sarili mo ng pagbabasa, sarili mo ng pag-aaral, sarili mong pag-worship sa Panginoon. Hindi lang yung, okay lang, tapos na yan. Diba? And then, as you develop intimacy with God, ano nangyayari? The supernatural becomes natural. In other words, hindi tayo nagtataka kung bakit naranasan natin yung provision ng Panginoon. Kasi yung supernatural, nagiging natural na lang sa atin eh. Hindi tayo nagtataka kung bakit naranasan natin yung pangako ng Diyos, pangako ng kagalingan, pangako ng provision, pangako ng biyaya niya. Kasi nangyayari lang tong supernatural becoming natural kung tayo ay Intimate. diba sabing gano'n ng Panginoon kay Jacob, mula ngayon makikita mo ang spiritual things kasi nabuksan yung langit, nakita niya merong stairway, nagbaba at manaog ang mga anghel, mangha si Jacob. Pero sabi niya, mula ngayon magiging natural na lang sa yan, makikita mo yan. So, ganun din tayo. Sila, ang mga apostles noong time yan, hindi sila namamangha. Si Paul, di ba? Sabi ni Paul, si Peter and John, sabi niya, silver and gold have I none, but such as I have, I give unto you, sabi niya dun sa beggar. Di ba? And, in the name of Jesus, rise up and walk. Di ba? So, kailangan dumating tayo doon sa point na meron kang intimacy sa Panginoon. Kasi kung wala, hindi ko nga, lagi lang tayo, okay na. Marami tayong namimiss dito sa ating buhay sa lupa. Kaso, sa tingin niyo ba, sa langit magbabasa tayo ng Bible? Pag nasa langit na ba tayo, magbabasa tayo ng Bible? Hindi na. Bakit to? Andiyan na. Andiyan na yung Panginoon eh. Yes. He is the living word na eh. No? Talagang yung bibig ng Panginoon, sabi nga dun, may sword sa kanya bibig. Hindi na natin. So, kailan ang pagbabasa ng Biblia? Pagpatay na tayo ngayon. No, ngayon tayo mag-ano doon. Kailan ka mag-walk in faith? Ngayon. Ngayon, di ba sabi, faith is now? Kailan ka maniniwala? Kaya sabi ko, let's believe God, no? Now faith is. Yes. Hindi yung pwede sabihin na pagka, by and by, na ako, spiritually mature. No, spiritual maturity is here. Dito natin dapat maranasan yung spiritual maturity niyan. Kaya,
anong tawag dyan, no? We cannot overemphasize it. Dito tayo nagkukulang lahat. Na, kasi ano lang tayo alalahanin natin to. Jesus spoke to the multitude. Ano ibig sabihin ng multitude? Maraming tao. Karamihan. Pero out of the multitude, nagkaroon siya ng 12 disciples. Doon sa 12 disciples niya, meron siyang inner circle, 3. Peter, James, and John. Peter, James, and John. Pero doon sa 3, isa lang yung nakahilig sa kanyang dibdib. John. Si John lang. So, saan mo gusto? Ikaw ang pipili Gusto mo ba one of the multitudes ka? Kahit nakikinig ka sa Panginoon, one of the multitudes, o gusto mo ba dahil ngayon ay tinawag ka ng Panginoon, yun ang ibig sabihin ng apostle, kontento ka na ba doon sa pagiging 12? At least, nandyan ako sa 12. Di ba? O gusto mo makalapit sa Panginoon, lalong-lalo na kaya si Peter, sabihin nila kay John, ano mo nga kay Jesus? Utusan nila si Youngest John. ba si John? Ha? The youngest John. Hindi siya youngest, pero he was the closest. Oh, He yeah, was the most closest. intimate with the Lord. Utusan nila, tanong mo nga kay Jesus. John, tanong mo nga. Nung araw, nung bata-bata pa yung mga pamangkin, sabi ko nga sa bahay, meron kami rule, pag may natutulog, huwag istorbohin. No, wag lang gigising sa natutulog. Isa lang ang pwedeng gumising sa akin. Yung apo mo. Hindi, si Jana. Si Jana. Si Jana. Sa lahat sila, Jana, you ask Tita May, you ask Mamay. Pagka si Jana hindi, May exception ka. pag nakita ko si Jana, tuwan-tuwa ka nung mga time na yun dahil sobrang lambing ni Jana May exception So ka. talagang, medyo lumalaki-laki na sila. Alexa, si Jana yung pinaka-maliit. So, kanino mo gustong makalapit? Doon sa multitude ka lang? Pagdating sa John 6:66, ang dami sa mga multitude tumalikod sa Panginoon. Nung mabibigat na ang tinuturo ng Panginoon, tumalikod na sila. Di ba? So, tayo, at hindi tayo pipigilan ng Panginoon kung gaano natin kalapit, gustong makalapit sa Kanya. Pero now, because of the new covenant, nothing stands in the way. Di ba? The veil has been broken. We can now enter into the Holy of Holies without anything holding us back. Wala nang pipigil sa atin. So we can come so close, boldly to the throne of grace. Wala nang nothing in between, not even Satan, not Amen. even guilt, kaya nga wala nang condemnation to them that are in Christ. So, what will keep us from having this kind of intimate relationship with God? No? Nakakuha ba natin yung mga kapatid? So, habang tayo lumalapit sa Diyos, at tayo ay nagkakaroon ng intimacy sa Kanya, yung supernatural, yung mga himala ng Diyos, yung mga provision ng Diyos, yung mga answer sa prayers natin, it becomes natural. Ordinary na lang. Ordinary na lang. Kung paano nung panahon ni Solomon, yun daw silver, ano raw yung silver? Ordinaryo lang yung silver, parang mga bato sa lupa. Kasi bakit? There was so much prosperity in the land na yung silver, parang bato na lang. Ganon din tayo dito, pagka yung naging intimate tayo sa Panginoon, yung mga himala, ordinaryo na lang yun sa atin. Hindi tayo magtataka dahil salamat sa Panginoon. Ulitin natin. So as we end, at kung may question kayo, let me know. Uli, ano daw yung mark of spiritual maturity? Obedience. Habang sabi ng Panginoon, if you love me, obey me. Hindi natin, Lord, I love you, I love you, I love you, I love you. Di ba? Marami tayong kanta, I love the Lord, I love you, Lord. Madami tayong kanta tungkol sa I love you, Lord. Pero alam mo ba, sabi ng Panginoon, Panginoong Jesus, John 14:15, if you love me, obey. Obey my commands, obey my word. So, pero, madaling sabihin yung obedience, pero mahirap gawin. Hindi lahat nagsusunod. Hindi lahat nakakasunod.
Kasi nga, ulitin natin, ano yung spiritual maturity? In-depth knowledge of God. Experiential knowledge of God. Or yun nga, intimacy. Hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng makapunta sa obedience kung wala yan. Katulad ni Joshua, how many times niyang, ang daming nilang, alam mo, nakakatuwa ang promised land. Minsan sasabihin mo, Lord, ba't niyo pa dinala sa promised land? Ang daming mga kalaban sa promised land. Andun lahat, mga Jebusites, Perizzites, ano pa, Amorites, Amalekites, ha? Mga At Torres. sabi nga, Jebusites, at sabi natin, tayo mga Pilipino may Alright. dagdag. Parasite. Hindi, yung mga Buisites. no? Kala ko. Mga Torres. Hindi. Yung mga Buisites, no? So, sasabihin natin, ang idea natin ng promised land, walang kalaban dyan. Di ba? Dapat, pag sinabi nating promised land, paradise, dapat wala tayong kalaban. Dapat ay mag-enjoy lang tayo dyan. Pero ang utos ng Panginoon, lahat ng lilipulin nyo lahat yung mga kalaban dyan. Parang sasabihin mo, bakit nyo pa kami dinala dito? Dami palang kalaban dito. Pero ang nakakatuwa, the battle is the Lord's. So kahit na pumunta ka doon, the battle is the Lord's. At yan ang pinatunayan ni Joshua. Throughout. Kaya sabi ko nga, if you feel defeated, no, magbasa ka sa Old Testament, basahin mo ang Joshua because that's book of victory. Sa New Testament, basahin mo yung Ephesians. Basahin mo yan para magkaroon ka ng victory mindset. So anyway, dito lang tayo kaya pag sabi ni Lord, I want to mature, I want to obey. Bago ka makarating doon sa obedience, i-develop mo yung relationship mo sa Panginoon, i-develop mo yung intimacy mo sa Panginoon, i-develop mo na magkaroon ka ng experiential knowledge sa Panginoon, the Word becoming flesh. Only then, magiging madali sa atin ang pagsunod. Pero hanggat hindi, sabi ko nga, without understanding, kasi kasama dyan sa in-depth knowledge yung understanding eh. No? Seek wisdom, and in all your seeking, in all your getting, get understanding. Kasi pag hindi mo naintindihan talaga ang kalooban ng Diyos, forget about obedience, kaya nga hindi tayo sumusunod eh, kasi hindi natin naintindihan. I think it's Ephesians 1:7. Yeah. Kaya namin so understanding to know you more. Yeah, so, kaya nga sabi ni Apostle Pablo eh, he will give up everything eh, just to know Christ. Di ba? So, ito tayo, nagba-Bible study tayo. What's the point of Bible study? So that we will grow in our knowledge of Christ, at habang tayo ay lumalago, sinasabi na, Lord, I want to experience you. I want your word becoming alive in my life. Grow in the grace and the knowledge. Yeah, so, kaya kung hindi natin magagawa yan, kahit na gaano tayo katagal sa Panginoon, we will remain as babies in the Lord. So, kailangan natin, at pagka lumalago tayo, no, sa ating relasyon sa Diyos, doon naman tayo nakakakita ng mga himala sa buhay natin. Amen? Amen. So, meron po ba kayong mga tanong? Clarification? Kung gusto nyo magdagdag? Para mas maintindihan natin? Pastora, yung sinasabi mo kanina na yung obedience, Oo. how will you define na through His words, right? Na Yeah. nangungusap ang Panginoon sa'yo through His words, right? Oo. So, halimbawa, meron kang request. Tapos, ang confirmation is in the Word of God. Well, most of the times, minsan kino-confirm ng ibang tao. Okay. Sila na. Katulad kanina, I was praying, sabi nga sa inyo, tapos ko na sulatin yung book. So, nagdadasal ako sa Lord, Lord, sino ba ang papasulatin ko ng forward? No? Kailangan may forward yung libro eh.
meron ako isang tao na nasa isip, pero merong kanina nagdadasal ako, ni-remind ng Lord. So, nung tinawagan ko, nagsishare ako sa kanya, so, nagkaroon na kami ng confirmation. Tapos sabi niya, answered prayer ka sa akin. Sabi niya ganyan, yung pagtawag ko sa kanya, kasi I was talking about the book. Eh, yun pala, meron ding dealing ang Panginoon sa kanya. She's also a pastor. Meron dealing sa kanya ang Panginoon na i-compile niya yung mga ginawa niya mga articles into a book. Pero hindi niya nagagawa. So when I talk about the book to her, sabi niya, it was just a confirmation that she needed to do. Kaya tuwan-tuwa naman siya. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi I have someone in mind, but then the Lord led me to another. So, example ko yan, libro na yan. Ang nasa isip ko dyan na title, 180 Degrees. Kasi it's all about turning life around. Kung nababasa niyo yan. Kung may problema ka, ma-turn around. Kung may sakit ka, ma-turn around. Kung may depression ka, ma-turn around. So, ang talagang nasa isip ko, 180 degrees, so turn around. Pero I woke up one day na sa Pilipinas ako sabi ng Panginoon sa very clear, this is the title of your book. Kaya naging Overcoming Life's Bumps, Dumps, and Humps. Eksakto yung word na yan na binigay sa akin ng Panginoon. Bumps, dumps, and humps. Tinignan ko pa ang kahulugan lahat ng, of course, alam natin yung bumps, alam natin. Pero yung humps, yan yung masyadong ginagamit yung word na yan. So, yun nga yun. May dinadasal ka, kung ano man yan, merong confirmation yan from the Word of God, from the voice of God through the Holy Spirit, and sometimes from people. No? So, pero lahat yan, dapat hindi kumontra. Walang kontra. Nag-a-agree siya. Oo. Hindi, ba, kunyari, meron kang asawa, tapos biglang may dadating sa'yo, sinabi ng Lord sa akin, hiwalayin mo yung asawa mo at mag-asawa ka ng iba. Mali yun. Hindi pwede yun dahil Hindi yun ang gusto ng Panginoon. yung isa kang kilala ko na ito talaga, she felt na talagang close na sa Panginoon, pero nananalangin siya. Sabi niya, yung, merong umaali-aligid sa kanya na, may asawa na siya eh. May asawa na siya, pero dahil nga parating anong tawag doon? Nagpaparamdam. Is she abused wife? Hindi. Hindi. Basta siya. Pero habang itong lalaking to, nagpapakita ng maganda sa kanya, nag-pray siya, sabi niya, Lord, pag binigyan ako ng lalaking to ng white na flower, white rose, ibig sabihin nun, makikipaghiwalay niya siya doon sa asawa niya para doon. Bakit ang Lord lang ba nakarinig doon sa white rose? Paano ba nakarinig nun yung devil? May asawa ka na nga eh. Nabigyan siya ng white flower. Binigyan talaga siya ng white rose. Ah. Kaya nakipag-iwalay sa asawa niya. Eh, di narinig siya ni Taning. Kaya nga, yun ang sinasabi ko na kailangan ang confirmation ng Lord will not, anong tawag doon? Ha? Contradict the Word of God. So, hindi mo sinabi na, sinabi ni ganito. Hindi tama yun, no? So, in the first place, nasa ka na, ba't ka pa nag-entertain ng mga palipad-hangin ng ibang tao? You know? So, we just have to be careful because we are not ignorant of the schemes of the enemy to bring us down and to destroy our lives, no? So, kaya paano ko magkakaroon ng ganyan? Having this intimacy with the Lord through His Word, no? In-depth knowledge, experiential. So, gusto mong maranasan yung victory over, let's say, finances, sundin mo yung sinasabi ng Diyos. Gusto mong magkaroon ng victory over sicknesses, then sundin mo yung sinasabi ng Panginoon. Hindi, imposible sa Panginoon eh. 95 years old, 97 years old, makikita nyo, malakas pa rin eh. So, pwede na pala tayong maging malakas. No? By the grace of God, just keep declaring, I am strong. Diba? Be strong in the might of the Lord. Be strong in the Lord. No? So, like sabihin, Lord, thank you. My sabi doon
healing to our bones. Be strong and So courageous. sabi mo, Lord, thank you, I'm receiving healing to my bones, healing to my flesh, to my mind. I have the mind of Christ. James, Amen? be strong and courageous. Yes. So ano pa po, meron pa kayong ibang gustong idagdag, itanong? So itong idasal natin sa Panginoon. Kung paano si Moses, baka na-miss ninyong mapakinggan. How does God speak with Moses? Face to face like a friend. Nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya face to face like a friend. Amen. At ito rin yung nakita ni Joshua. Kaya kahit na nakaalis na si Moses, nandun pa rin siya. Siya rin, nagkakaroon din siya ng kanyang sariling time niya kay Moses. Hindi lang siya nakikidikit kay Moses. Siya rin, meron din siyang time sa Panginoon. Amen? So doon tayo uulad sa Diyos. Meron pa ba? So, Oo. individual kanyang Personal, relationship. kaya personal relationship, hindi natin pwede masabi, oh, okay na. No? O kaya dahil nakadikit na ako sa Pinag-pray ka na. Oo. nakadikit na akong may maayos akong friendship dito sa isang minister. Yung mga iba, ganun, kontento na lang sila sa ganun eh. Huwag kang makontento doon sa, sa experience ng iba. Bakit kaya siya ganun? Ikaw din naman gusto ng Diyos magkaroon ka rin ng ganung relasyon. Bakit pag sabi ng isa, kaya lang, kasi pastor kayo eh. Kaya kayo, hindi, walang pastor dito. Lahat tayo, anak ng Diyos. Merong pastor dahil sa Ephesians 4:11 to 15. For the, para daw mag-grow ang bawat isa, mag-grow ang ministry, kaya merong mga pastors, teachers, gifts for us, gifts to the body of Christ. So that we may be prepared for the work of ministry. Work of ministry. Pero yung pagdating sa personal intimacy with God, ikaw lang mag-isa yan. Ikaw mag-isa yan. Hindi yan porque nakadikit ako, porque elder ako, porque assistant ako, o porque ganito. Hindi. Personal mo yan sa Lord. At kahit na mag-asawa kayo, kailangan maganda yung meron kayong joy na pero personal ka pa rin eh. Ikaw pa rin. Ano yung mo? Yung mga iba hindi nagbabasa kasi hindi na mga asawa ko nagbabasa eh. Hindi ganon. Personal yan. Magdasal ka sa sarili mo. Makipag-usap ka sa Diyos sa sarili mo. Amen? Amen. O sige, manalangin tayo. Aming Ama sa langit, Panginoon, maraming salamat po that your desire is for us to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Lord, gusto niyong lumago kami, even up to the stature of Jesus, ang sabi ninyo sa inyong salita. Lord, I pray for each one, magkaroon kami ng desire na lumapit sa inyo, magkaroon kami ng intimacy sa inyo, magkaroon kami ng experiential knowledge sa inyo. Salamat po sa pagdinig ninyo sa lahat ng aming mga panalangin, Panginoon. Mga may sakit, magkaroon ng kagalingan sa oras na ito, O Diyos. Ang mga may problema, Panginoon, sa anumang bahagi ng buhay nila, sa finances, Lord God, sa relationships, sa emotions, Lord, we pray that they will seek you, Jesus, as the answer to their problem. Panginoon, maraming pong salamat. Gusto niyo na ang bawat isa ay maligtas at sa mga nakikinig at gustong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Walang ibang sinasabi ang salita ng Diyos kundi lumapit na may pananampalataya sa inyong puso. Tanggapin ang sakripisyo ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo at ipahayag sa inyong bibig na si Kristo lamang ang inyong tagapagligtas at wala nang iba na ang kanyang dugo ang siyang naglinis ng lahat ng inyong mga kasalanan. Kaya maraming pong salamat sa oras na ito, O Diyos. Ibibigay namin sa inyo lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen.